Sa iba pa ring balita, personal na pinanumpaan ni Vong Navarro sa Department of Justice ang kanyang supplemental affidavit. Sa kanyang salaysay, isa-isa niyang isinulat ang mga pangalan ng mga nanakit at nanakot sa kanya. Pinuna naman ang kampo ni Cedric Lee at Denise Cornejo ang mahigpit na seguridad ng mga pulis kay Navarro nang magtungo siya sa DOJ. Narito ang report. 2 linggo matapos mangyari ang pambububog sa aktor at TV host na si Vong Navarro, dumiretso siya sa Department of Justice para personal na sumpaan ang kanyang supplemental affidavit kaugnay ng insidente. Sa kanyang supplemental affidavit, isinulat ni Navarro ang pangalan ng mga diumano'y sangkot sa panggugulpi sa kanya. Batay sa mga litratong galing sa CCTV ng Forbeswood Heights, kinilala niya si Zimmer Ras Jr. at isa pang kasama sa elevator na nanutok diumano ng barilis sa aktor. Itinuro din niya si Jed Fernandez na may alias Mike, sina JP Calma, Ferdinand Guerrero at Bernice Lee. Tinukoy rin niya ang mga lugar sa loob ng condo unit kung saan daw lumabas ang 2 lalaking unang nanakit sa kanya at kung saan umano siya binugbog. Ibinigay naman kay Navarro ang reklamong rape na inihiyan ni Denise Cornejo laban sa kanya. Kung makikita ng probable cause, hindi maaari magpiyansa ang aktor. Pero ayaw sagutin ng kampo ng aktor ang reklamong ito. As we have already yung complaint namin ng serious illegal detention, I don't think we need even to respond to this. Hiniling pa ng kampo ng aktor sa DOJ na bilisan ang pagdinig sa patong-patong na reklamong inihain niya laban sa grupo ni Denise Cornejo at Cedric Lee na nanggulpi sa kanya. Sakaling makita ng probable cause ang serious illegal detention, hindi ito maaaring piyansahan. Bukas naman daw si Navarro sa sinumang mula sa grupo ni Cornejo at Lee na magsasabi ng totoo tungkol sa insidente. Posible pa raw na mailigtas sila mula sa mga reklamong inihain ng aktor. Our openness extends to making sure that the parties who are culpable, who are responsible for this crime, are held to court and eventually convicted. Please come out and tell the truth. Yun lang naman eh. We have enough evidence right now to pin everyone down. Sa susunod na Biyernes pa nakatagdang isagawang preliminary investigation sa mga inihayang reklamo ni Navarro. Pero nagpasya ang kampo ng aktor na ngayon na magpakita sa ahensya dahil ayaw niyang makaharap muna si Lee at Cornejo. Kinakailangan namang dumating ang aktor sa February 21 para sa ikalawang preliminary investigation. Since we got the request from you na ayaw mong makaharap, tama po ba kami na ayaw mo muna at this moment, ayaw mo makaharap sa February 14 yung mga kinakasuhan mo? Opo. So we would like to make you understand na this is just an accommodation dahil sa request na yon. But siguro sa mga susunod po hindi na kami we might not be inclined to grant similar requests kasi we might be accused then we are favoring the complainant. Siniguro naman ng abogado ni Cornejo at Lee na magpapakita ang kanyang mga kliyente sa unang preliminary investigation. Pero hiling nila, sana raw ang maging patas ang investigasyon at iwasan ang trial by publicity. Pinuna na nga nila ang mahigpit na seguridad para kay Navarro. Ano na namang overreaction nito? Si Cornejo raw ang mas nangangailangan ng proteksyon. I have maybe 20 or 30 or 40 threats. Nakikita ko na lang sa mga Twitter, Instagram, Facebook, etc. Denise has more than 100. Muli nilang iginiit na kailangang ilagay sa lookout bulletin order ng Bureau of Immigration ang aktor ngayong malakas na raw ito. Samantala dumating naman sa NBI ang abogado ni Jed Fernandez at hiniling na payagan siyang sa susunod na linggo na lang humarap sa ahensya. Nagpadala naman ng sulat si JP Calma at sinabing sa preliminary investigation siya haharap sa DOJ para sa kanyang pani. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting.